Howdy mga human being, na-invite po ulit tayo sa isang event. Ano ba yung mga kaganapan kapag pumupunta si Itself sa mga event? Ano yung mga pagsubok, mga problema na kanyang pinagdadaanan? Dalawang bagay lang yan. It's either wala akong masakyan or walang mag-aayos sa akin. Gaya ngayon, bukas na yung event. Hanggang ngayon, 10:30 na ng gabi, wala pa akong mahanap na makeup artist. Grabe naman. Bahala na, samahan niyo ko ngayong araw na to. Pati damit nagka-problema. Dahil hindi ako marunong manahe, ay ang pinatahi ko kagabi yung susuotin kong pantalon sa friend ko. At ito naman si Itself na pinaplansya yung damit. Malamang gusot-gusot ko susuotin dun sa event. Harap tayo sa human being. So syempre dapat may pa-skincare tayo para naman kahit papano mabawasan yung sumpa sa mukha kahit wala naman talaga nangyayari. 12 yung start ng event. Maaga akong lumuwas papunta ng Manila kasi doon ako magpapa-hair and makeup. Nag-book na nga lang pala ako ng card. Daya ang mahal, 1,600. Ayan, masyado tayo napaaga. 1 hour lang, andito na kami sa Manila. Diyos ko, naghahanap ako ngayon ng CR kasi sukang-suka ako sa biyahe. Tapos sasabayan pa ng pagtatae. Mamatay na lang talaga. Saan ako tatain ito? Oh. Saan ako susuka nito? Wala ba lang kasi ang CR dito? Diyos ko, mamatay na lang. Yun, after ilang oras, dumating na din yung makeup artist at andito na din kami sa studio ko saan dito ko aayusan. Simpleng makeup lang naman for a day lang, pang soft lang, pang fresh lang, ganun. And here's the final look. Fresh lang, ganun, kahit hindi naman sa personal. Ayan na, panindigan mo yung makeup mo tsaka yung suot mo ngayong tag-init Ayan, ito na talaga. On the way na kami sa event sa Taguig Market. Nag-book na nga lang pala ulit ako ng car. Grabe, 300. Mamatay na lang talaga sa gastos. Ang exciting part sa buhay ko, ang pakain. Ayan, so nagkaroon muna kami ng lunch kasama ang agency. Sila yung kumuha sa amin sa Nesty Commercial. Thank you po. After nun, ayan, dumiretso na kami dito sa mismong event. Nesty event to kung saan may iba't ibang booth. Maglalaro ka ng iba't ibang games at mananalo ka ng iba't ibang mga prizes. Ganun siya. Laki ng Nesty, kaya ko kayang tunggain yan. Malamang, sanay ako sa Nesty Commercial Then ayan, pumunta lang si Itself sa may LED kasi pinapalabas pa ulit-ulit yung commercial namin. Ay, kabog, ito talaga. Dahil tuwang-tuwa ko, nakita ko yung sarili ko. Feeling ko kasi naka-billboard na ako kahit tarpaulin naman talaga siya. Sana binigay nyo na lang sa akin, no? Yung pinapakilala ko nga pala sa inyo, ang tatay ko sa commercial, si Daddy Robbie. Halata mo mag-ama kasi talagang sayaw kami ng sayaw na parang ewan dyan. Ayan, dito ko na-amaze kasi first time ko lang. Ito yung pa-tote bag nila pero ikaw mismo yung magde-design. Nilagay ko lang yung name ko na Kenko, iba't ibang stickers, emoji, and kahit ano pa. Hindi ko alam kung ano tawag dito. Basta pag dinikit nila dito yung tote bag, ayan na, okay na. Para siyang printer, ganun. Kalagitaan ng event, pumunta muna ako sa CR kasi binura ko na yung makeup ko, napakainit, barag-barag na siya, hindi na siya maintindihan, hulas na parang ewan. Nagkaroon lang ng konting shoot din, ayan na, umuwi na ako. At dahil mahal ang pabook ng mga sasakyan na yan, Diyos ko, aabutin na naman ako ng 2,000, mamulubi na lang talaga. Nag-DIY commute na lang ako, dito na lang ako dadaan papunta sa bahay namin sa Cavite, sa PTEX. Yun lang yun, hindi ko alam kung ano kakalabasan ng short vlog na to, gusto ko lang talaga mag-vlog din. Ayun na yun, thank you sa panonood, send and receive good vibes, see you on my next video content. Porket may kasama kong iba tapos hindi kita pinansin, sasabihin mo agad na plastic ako sa'yo? Bakit? Totoo naman Sinasamahan mo lang ako kasi wala kang choice. Kasi ako lang yung available. Lo, di ba mag-best friend sila? Bakit sila pa yung magkaaway ngayon? Sige, plastic na kung plastic. Ikaw, alam ba nila yung masama mong ugali? Di ba pumatol ka sa matanda para may pangluho ka? Bakit mo binibiring up yung mga ganyan? Hindi mo na dapat pinagsasabi yung sa atin ng dalawa kasi hindi yun yung problema natin. Andito na lang din naman tayo Lubusin na. Alam ba ng lahat na muntik ka ng mabuntis? Buti na lang kamo, walang nabuo. Charmaine, please, tumigil ka na. Ang sama ng ugali niya, guys, di ba? Eto pa! Dahil sa kakaluho niya, kahit wala naman siyang trabaho, lubog na siya sa utang ngayon. Wala ka pala Siyempre, kinilihan ko kasi di ba yung problema? Ay, kayong dalawa. For sure, may sinasabi sa Jasmine sa inyo tungkol sa akin, no? Ha? Wala siya sinasabi tungkol sa'yo. Sa true. Tsaka, kung may sasabihin man siya tungkol sa'yo, yun ay yung memories ninyong dalawa. Alam mo bang sobrang miss ka na niya? Posible. Hindi ako naniniwala sa inyo, umami na kayo. Totoo yun, Charmaine. Oo, hindi ako naging mabuting kaibigan sa'yo. Hindi tayo nagkaintindihan. Pero hindi kasi yung sapat na dahilan para siraan kayo. Para ilabas yung pinagsamahan nating dalawa.
mabuti man or masama. Ayoko kasi na magmumukha kang masama sa mga tao. Ayoko may masasabi silang masakit sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi kaibigan kita eh. Paghiwalayin man tayo ng tadhana dahil sa mga pagsubok at problema ng isang pagkaibigan, kaibigan pa rin kita at mahal na mahal kita. Ang bisig, may kaba pa sa aking dibdib. Marinig lang ang iyong tinig, matutunaw din lahat ng nyebe. Ano kaya kayo namatay nito, no? Gagi, ang ganda ng libingan nito. Halata mo mayaman, no? May aircon kaya to or ano? Electric fan. 2022 siya namatay, 23, 24, 25. 3 years na siyang patay, te. December 3, 2000. Ka-birthday ko pa to, oh. Uy, kaapelido ko pa, oh. Sino to? Hindi ko to kilala. Uy, bata pa to, oh. Loko. Howdy mga human being at naimbitahan nga tayo sa BP Night 2025, ang sorpresa, pasabog at engranding event na napuntahan ko this 2025. Gusto nyo sumama? Syempre, sasamahan nyo ako sa vlog na to. Ayan, 7 a.m. Get ready na tayo. Magiging tao na naman po tayo for today's video. Opo, ayan, anyways, yung hair and makeup ko dyan ay si Mr. Kyle Loyola. Ayan, tinuturing ko na talaga siya na makeup artist ko kasi sobrang galing, mahusay, quality yung makeup, kaya pabook na kayo. At dahil nga ready na ako, napaka-pogi na, on the way. Ayan, after 30 days, nakarating na din. Charis. Andito na kami sa Marriott Grand Ballroom here in Pasay. Habang waiting pa ako sa ibang content creators at agency na mag-a-assist sa amin, as a mahiyain, dito muna ako sa CR, nag-feature, nag-video, nag-TikTok. Lahat na. Kasama ko na nga ang Hit PH, yung agency, at yung ilan sa mga content creators na mga kasama namin ngayon. Ito talagang dalawa to yung nagdala eh. Pasabog eh. Nice to see you guys! Dahil like what I said, talagang pasabog tong event na to, tong BP Night 2025. Meron silang pa-hotel room, daming pagkain. Di talaga kami nila pinabayaan dito. Thank you po. Bugs, ready na nga kaming umaura. Ito talaga yung isa sa mga pinaka-exciting parts sa BP Night 2025 kasi dito nag-red carpet kami, nag-interviews, pumunta sa iba't ibang booth, nakipag-chismisa, nakipag-kwentuhan, nag-feature, nag-videos. Umaura lang talaga kami dito and ang dami ko nakitang content creators, artists, kaya super saya talaga ng BP Night 2025. Alam, may pamerienda, may pa-Starbucks. Palaging thank you Hit PH and Bingo Plus. So ayun, mamaya pa yung show, kaya tumaas muna kami dito sa hotel room para mag-rest, kumain, makipag-collab sa mga content creators na kasama ko dito. And ayan, before 8 p.m. bumaba na kami kasi mag-i-start na yung event, yung show. Dito nagkaroon uli kami ng exposure. Tinanggal ko na yung makeup ko pero okay lang. Ayun, lumakad uli kami dito sa purple carpet. Kanina pa pala ako red carpet, ng red carpet purple to. So, purple carpet. Ayan, nandito na kami sa loob kasi dito yung area or yung place kung saan magaganap yung show, yung performances, yung paraffol ng sasakyan at ng milyong-milyong pera. Sana mabunot. Talagang patuloy ang pagpapasabog. Meron kasi silang pa-PR package. PR package? May pag-gift sila sa amin, day! Andito na naman po tayo sa mga sosyal na pagkain at mga pangyayamanin na hindi tinatanggap ng sikura natin. Pero yung masarap. Dumating na nga tayo sa exciting part ng BP Night 2025. Countdown na, kaya mag-uumpisa na ang show. Dito excited ako sa mga entertainment, surprises, at mga performances. Ayan na nga, nag-start na nga ang show at ang host sila for tonight ay si Mr. Sam YD at si Miss Nicole Cordobes. Grabe, nagbibigatan yung performances ngayon dahil ayan na nga, inumpisahan na ni Miss Yen Constantino. Siyempre, hindi mawawala yung ating bida din for tonight, ang mga Bingo Plus Board of Directors. Hello po, pengin pera. Habang nanonood, eto si Sad kumain na ng kumain. Alam niyo, imbis na mabusog ako sa kinakain ko, nabusog pa ako sa mga performances. Alam niyo kung bakit? Si Piolo Pascual lang naman ang sunod na kumanta. You get rid of everything that you can. Kasama din dito nag-perform sina Miss Angeline Quinto, Miss Jackie Gonzaga, Vice Ganda, and more. Sa huli ng event, nag-start na din ang Lucky Spin. Sino kaya mananalo ng more than 500 million pesos at ng sasakyan? Sana all. Parang kailangan ko na umuwi. Ako na lang natira sa table namin eh. Once again, thank you so much BP and Hit PH sa pag-invite po sa amin. Super nag-enjoy kami. Panibagong experience and achievement na naman to para sa amin. Also, thank you so much sa panonood. Send and receive good vibes. Di ba nga may episode 1 na ang Nessie Commercial? May kakalabas lang ngayon na episode 2!
dahil nga demanding kayo, sagot ko na ang behind the scenes ninyo. Tara mga human beings, samahan nyo ako sa BTS ng episode 2 ng Nestle Commercial! Kung talagang human being kayo na tutok sa mga ina-upload ko, makikita nyo doon yung behind the scene ng episode 1. So, eto yung kaduktong nun kasi meron naman kaming shoot kinaumagahan, kinabukasan ng episode 2. So, kaya nagstay na lang kami dito sa Manila at dito kami nag-check-in sa hotel na to. Nakakapagod naman talaga. Akala nyo ba ganun kadali mag-shoot? 15 to 30 seconds na ipi-play sa inyong lahat pero buong araw namin yung shoot. Gusto nyo ng room tour? Eto, saglit lang. So, ayun nga, ang ganda nyo, doy talaga as in. Nakakalungkot lang kasi hindi namin siya nalubos. Hindi man lang kami nakapanood ng movie, nakapagbanlaw-banlaw, nakapagbabad sa bathtub. Kasi naman, imagine nyo, alas 12 na ng madaling araw kami naka-check-in. Tapos gigising kami ng 5 a.m. Literal na natulog lang talaga kami, day. Hindi na naman lang namin nalubos. Pero kasi alipin tayo ng salapi, nagtatrabaho tayo, so kailangan nating sumunod. Magandang umaga mga human being. Kahit naman talaga tinatamad siyang bumangon, kulang pa siya sa tulog at gusto pa niya magstay sa hotel ng 1 week. Eto yung masaya dito na lang kami bumawi. So ayun, may free breakfast after namin kumain dito. Sinundo na ulit kami ng service on the way. After an hour, andito na kami sa location. Day, ang ganda, sana all. Ito kasi yung magiging bahay ng pamilya ni Davao Conyo sa episode 2. Dito naman is nakaready yung makeup artist natin, yung wardrobe team. At ito yung magiging standby area namin the whole day. Actually, kanina pa sila nakasetup. Maaga kasi yung shoot ni Davao Conyo kasi ang dami niyang character sa episode 2. Kita nyo naman siguro sa commercial. Then, ayan, meron na kaming go signal. Kami naman yung inaayusan. Ganun pa din sa mga nauna naming commercial. No makeup look yung atake. Ang pinagkakaiba lang talaga is yung suot or yung wardrobe namin. Bugspuksaan na. Nag-start na yung shoot and yung sinamin dito is kami naman yung ipinakilala ni Davao Conyo sa pamilya niya. So, yung acting ko naman dito is parang manghang-mangha na aliw na nakapunta sa malaking bahay na parang hindi ka sanay ganun. Sa scene din na to, may prop sila na binoculars and ako yung gagamit nun para makita ko yung pinsang malayo na tinutukoy ni Davao Conyo. Wala lang, share ko lang. Ang special, hello, ako lang yung gagamit. Eto si itself na literal na manghang-manghana. Hindi na siya acting kasi dahil talagang nag-enjoy siya sa binoculars kasi talagang nazo-zoom lahat, kitang-kita mo, kulang na lang pati kulangot ng mga tao. Sa mga curious, eto yung itsura namin sa monitor. Hindi, may TV pala kayo, no? So alam niyo yung itsura. So again, wala nga kami masyadong lines dito sa episode 2. React lang kami sa pinapakilalang pamilya ni Davao Conyo. Ito nga yung shot ko na after sabihin na Davao Conyo yung pinsang malayo sa pamilya niya, din tsaka ko ilalabas yung binoculars. Share ko lang. Bakit? After na mga ilang scenes, na mga shots, ayan, pahinga time kasi lunch time na. Sabay-sabay kami kumain ng lunch, nagkwentuhan at nag-rest. Then, back to work. Tawang-tawa daw yung ilan sa mga crew sa akin sa shot na to or sa scene na to kasi para daw ako timang talaga. As a first timer kasi yung atake ko dito, yung parang hindi siya sanay sa ganung kalaking bahay, may aircon, na mangha aliw na hindi siya sanay sa malinis. Ayun, shot or scene pa din na pumasok na kami sa bahay ng pamilya ni Davao Conyo. Then ayun, react pa din, namamangha, ganun, first timer. Ano pa ba sasabihin ko? Nahahaba lang yung vlog na to. Then ayun, malapit nang matapos kasi gabi na niyan. Hindi ko alam, nagulat ako na meron pala kaming shot or meron kaming scene ni Davao Conyo. Alam niyo naman, I'm a fan kasi ang galing niya talaga bilang isang content creator. Tapos ngayon yung plot twist, makakatrabaho ko siya. FYI, ang bait na, down to earth. Siya pa yung nag-a-approach kaya talagang hiyang-hiya ko. Wala lang, ayun, isa lang sa pinakamasaya ko din talaga that time kasi ayun, chikahan lang kami kapag hindi rolling kasi kasama mo pa yung mga mababait na makeup artist, mga crew, and yung idol mo, ganun. Basta yung scene dito is may kakambal si Davao Conyo na hawak nila ako pareha sa balikat na para akong inaakit tapos ako diring-diri naman ganun. Ganito. 1002, 1003, 1004, and smile. Then ayun, pack up na. We are na. Thank you for watching. Don't forget to watch my other video content and follow my other social media accounts. Send and receive good vibes.